Hi guys, so tinetesting ko ngayon yung Insta360 Export. Yan, so dito tayo ngayon sa Subic. Ayun, kakain na si Kuya Eddie. Ngayon ka palang kakain? Ngayon ka palang kakain? Ano? Ngayon ka palang kakain? Tapos sige, sige. Bali guys, si Kuya Eddie, hindi niya ako marinig kasi deaf siya. Pero yung salita mo, kapag nagsasalita ka na ano kanya, may naiintindihan niya. Yun yung expertise niya. So, ayan. Ito pala yung aso namin. Isa, si Brook. Brook. Tapos, wala si Cooper. O, dyan ka na muna. Sige. O, sige. Mamaya-maya konti. Alis na ako. Uwi muna ako ng Bataan. Sup mga katropa Fizz, Mega Rock here. So, etong time na to, pauwi na ako. Hindi lang ako nakakapag-edit kasi nga wala akong mouse and laptop dito sa province. So, kinabukasan nito, pupunta ako ng mall sa Balanga. Grabe na kasi sobrang tambak na yung mga vlogs ko dito sa laptop ko. Kaya, eto, matutulog muna ako kinabukasan. Gala din ako. Inabot na ako ng gabi dahil nag-antay pa ako na hindi na mainit bumiyahe. Sobra talagang init ngayon dito sa province. Grabe kung alam nyo lang. Kung sa Manila mainit, dito sa province grabe sobrang init. Kasi sa Manila yung hangin napupunta dito sa Bataan din. Kaya ayun, lahat ng init na galing sa Manila napupunta talaga dito. Partida, wala pa akong ligo niyan. Medyo mabaho na ako talaga niyan. Gusto ko talaga maligo dito sa Bataan talaga. Mas komportable talaga ako kesa dun sa Subic. Gusto ko mang dalawin yung mga barkada ko dito sa Bataan, kaya lang busy na talaga sila. Kaya hindi ko na iniistorbo. And para makapagpahinga na rin ako ng maayos at makapag-relax dito. Kasi kapag nasa Manila ka talaga, ramdam ko talaga yung toxic. Grabe. Pagkagising mo, parang laging may tumatakbo na metro at hindi pwedeng hindi ka kikilos talaga. The next day. Okay guys, papunta na tayo ngayon ng SM Bataan. Grabe, sobrang tampak na ng mga files yung laptop ko, kaya kailangan ko na talagang makabili ng pang-edit ko like keyboard and mouse. Nahirapan talaga akong mag-edit sa cellphone, sobrang liit. Kaya prefer ko talaga na nasa laptop ako nag-e-edit. Tuwa talaga dito mga katropa Fizz kasi wala talagang ka-traffic. Literal na na-enjoy mo yung nature at rides. So, nandito na tayo ngayon sa SM City Bataan. Grabe, alam nyo ba itong SM City Bataan, dating terminalan lang talaga to. Sobrang napaka probinsya dito for the last 10 years. Grabe. Pero so far, grabe, ang dami namang pinagbago. Ang masaya dito dati sa Bataan, ang daming mga bar hopping, tapos may mga inuman ng mga kabataan. Ngayon wala na talaga masyado. At isa pa, bawal na talaga dito mag smoke dito sa Balanga City. Once na mahuli ka, penalty ka talaga. So ayun, tapos na ako mag park. Then itutour ko na rin kayo sa loob ng SM City Bataan kung anong mga meron ditong establishment. And i-check ko na rin kung may mga nakasale pa rin silang mga helmet dito. Kasi nung last na punta ko dito, bumili ako for 1.7 lang. May branded na half face helmet si Moto. Biruin nyo half face lang yun, 1.7, branded pa. Kasi 'di ba pag sa Manila, sobrang mahal ng half face helmet. Or 3/4 face, 3/4 na sa helmet yata yun eh. Anyway, balik tayo sa topic. So ito yung mga nasa loob ng SM City Bataan. Medyo maliit lang siya pero marami ka nang mahanap na mga kailangan mo din.
Nagtataka lang ako bakit kailangan pa ni SM na bumili tayo ng SM Advantage card, right? Pwede naman natin sigurong gamitin na lang through cellphone, 'di ba? Kahit i-scan na lang, 'di ba? Napaka-basic lang naman sa SM, or baka kaya ayaw nila itulad sa Robinsons, kasi nga si Robinsons, 'di ba? May Go Time Bank na sila. Yung reward card mo magagamit mo anytime. Tapos nakalagay na lang sa cellphone. Looking forward na si SM din sana maging ganun din siya. Kasi sa totoo lang, real talk guys, yung advantage card dagdag lang sa mga dalahin mo. Bakit di na lang pa ilagay sa cellphone? Tapos scan na lang yung points mo, 'di ba? Every time na napupunta talaga ako dito sa SM, tinitignan ko talaga yung kung naka-sale pa rin talaga yung helmet. Ewan ko ba, minamagnet ako lagi kapag nakakita ako ng ganun. Kung magkakaroon lang sana ako ng pinakamagaan na helmet na dual visor, carbon, tapos malambot sa mukha, okay na okay sa akin yun. Hindi ko na ipagpapalit siguro yun. Pero, sinashare ko pa rin sa inyo guys kung ano yung mga murang helmet dito sa Pilipinas at kung saan makakakita. At least sa mga naghahanap ng mga helmet dyan, may na-share ako sa inyo kung saan makakakuha ng ganitong helmet. Alam nyo guys, nung simula bumukas tong SM Bataan, yung Vista Mall Bataan dito medyo kumonti na talaga yung tao. Kumbaga, tamang parkingan na lang, tamang gala lang dun sa mall na lang. Konti na lang. Compare dito sa SM mo, ang dami talaga, no? Tapos free parking pa dito sa Bataan. Compare sa Manila, talagang natotoxic ka. Kada parking mo, may bayad talaga. Toxic metro. Kaya naka-metro talaga, as in Metro Manila. Anyway guys, dito ko na muna puputulin yung vlogs ko kasi lagi na lang mahaba yung mga video ko. So, subaybayan nyo na lang yung susunod ko na video about dito sa Moto. Kasi naka-sale sila. So, see you on my next vlog guys. Take care. Ride safe always. Nag-aantay pa ang pamilya nyo, okay? Ayun, nakita ko na pala yung naka-sale nila na 7 racing helmets. Bye-bye ulit!